May video ka bang nakita ng isang lumilipad sa bubong? Akala mo fake? Paano kung sabihin kong totoo ito at ang taong nag-upload hindi na muling nakita? Isang kwento ng takot, lihim at nilalang na gutom sa laman, ito ang manananggal sa Cavite. Gabi ng Biyernes, alas 6 ng gabi, habang unti-unti nang lumalalim ang dilim, nagsimula ng mag-empake sina Jomar, Neil, Ira, at Kelvin para sa overnight bonding sa lumang kubo ng lolo ni Jomar sa isang masukal na bahagi ng Amadeo, Cavite. Plano lang nilang mag-relax, uminom ng kaunti, at magkwentuhan tungkol sa mga kababalaghan. Walang signal doon, sabi ni Jomar habang sumasakay sa tricycle. Pero doon tayo makakaramdam ng tunay na katahimikan. Pagdating nila, napansin agad ni Ira ang kakaibang lamig sa paligid. Parang hindi lang basta simoy ng gabi. Parang may nakatingin mula sa kakahuyan. Habang nag-iinuman at nagkukwentuhan, napunta ang usapan sa mga alamat. Narinig niyo na ba yung tungkol sa manananggal na nakita dito sa Cavite? Tanong ni Neil. Sagot ni Kelvin. Buntis daw yung kapitbahay nila, kinabukasan may kagat sa tiyan. At may narinig silang tik-tik sa bubong. Tumawa si Ira. Baka daga lang yun. Pero hindi na sila nakatawa nang biglang may kumaluskos sa bubong. Binuksan ni Kelvin ang cellphone at sinimulang i-video ang paligid. Wala namang tao dito sabi niya, pero baka sa boses niya ang kaba. Sa video, habang tinututok ang flashlight sa puno sa tapat ng kubo, may sumambulat na anino. Isang nilalang na may pakpak, lumilipad, kalahating katawan lang. Isang matinis na tili ang narinig mula kay Ira. Diyos ko! Ano yon? Ang kamera ni Kelvin, kahit naninginig, ay tuloy sa pag-record. Nahagip ang manananggal na lumapag sa puno. Ang mata nito'y pula at parang gutom na gutom. Tumakbo na tayo, sigaw ni Jomar. Nag-unahan silang apat palabas ng kubo. Sa gitna ng dilim at masukal na daan, nadapa si Neil pero agad siyang inalalayan ni Ira. Sa likod nila, may tunog ng pakpak na humahabol. Nang makarating sa highway, huminto sila sa isang sari-sari store at humingi ng tulong. Nagtawag agad ng tanod ang tindera. Ngunit nang balikan nila ang kubo, wala na ang nilalang. Pero nandoon pa rin ang video sa cellphone. Ilang araw matapos ang pangyayari, pinost ni Kelvin ang video sa Facebook. Kumalat ito agad. May mga nagsabi peke raw, may nagsabi totoo. Pero isang matandang babae, si Aling Norma, ang nagkomento, binalaan ko na kayo. Bumalik na naman siya. Dinalaw nila si Aling Norma. Doon nila nalaman ang buong istorya. Noon pa raw may isang babae sa kanilang lugar, si Teresa, na iniwan ng nobyo. Dahil sa galit at sakit, nagpunta siya sa albularyo at mula noon, hindi na siya nakita sa araw. Lagi na lang gabi at may mga hayop na gutay-gutay ang katawan. Kapag may buntis sa paligid, dun siya sumasapit, bulong ni Aling Norma. At ngayong narito kayo baka kayo naman ang sundan niya. Kinabukasan, habang tulog si Ira sa bahay nila, may narinig siyang mahihinang tunog mula sa bubong. Tik-tik-tik. Tumindig ang balahibo niya. Sumilip siya sa bintana, at nakita niya isang anino, may pakpak, lumilipad sa harap ng buwan. Hindi siya sumigaw. Dahan-dahan siyang umatras, pero nasa loob na pala ng bahay ang nilalang. Hindi natapos ng nilalang ang balak nito kay Ira. Isang malakas na sigaw mula sa ina ni Ira ang nagpagising sa buong bahay. Mabilis na lumipad palayo ang nilalang at naiwan si Ira na nanginginig, hawak-hawak ang kanyang tiyan. Anak, anong nangyari sa iyo? Tanong ng ina habang niyayakap siya. Hindi na muna nagsalita si Ira. Alam niyang hindi siya paniniwalaan. Kinabukasan, muling nagtipon-tipon ang magkakaibigan. Hindi na ito biro, sabi ni Jomar. Kailangan nating malaman kung paano natin siya mapipigilan. Bumalik sila kay Aling Norma at tinuruan sila kung paano gumawa ng langis na may halong bawang, asin at dahon ng saging na pinatuyo sa ilalim ng araw. Ito raw ang magpapahina sa manananggal. Nagplano silang magbantay sa kubo. Bitbit ang mga langis at kamera, nagtagpo sila sa dating lugar. Tahimik ang paligid. Hanggang sa may sumipol sa dilim.
Isang malamig na ihip ng hangin ang dumaan. Nandito na siya, bulong ni Neil. Biglang lumipad mula sa kadiliman ang manananggal. Ang katawan nito ay sumisirit ng putik at ang hiningay amoy dugo. Tumalsik ang isa sa mga bote ng langis ni Jomar at napuruhan ang nilalang. Napasigaw ito at nagliyab ang balat. Itapon niyo pa, sigaw ni Kelvin. Sa isang iglap na itaboy nila ang nilalang. Ngunit hindi ito tuluyang nawala, nagtago lang sa kakahuyan. Nagsaliksik si Era sa mga lumang rekord ng barangay. Natuklasan niyang si Teresa ay may kamag-anak pa sa lugar, isang lalaki na nagtatago sa isang liblib na sitio. Si Mang Ruding. Alam ko kung saan siya nagtatago, sabi nito. Pero huwag niyong susubukang patayin siya. Babalik yan hanggang may laman ang tiyan ng tao. Ipinakita ni Mang Ruding ang isang lumang anting-anting. Ito raw ang ginagamit ng albularyo noon para ibalik sa dating anyo ang isang manananggal. Ngunit kailangan itong ilagay sa katawan ng nilalang habang ito ay naghihiwalay ng katawan. Babantayan natin ang oras ng paghihiwalay niya, sabi ni Neil. Gabi ng Sabado, naglatag sila ng bitag sa lugar kung saan madalas makita ang nilalang. Kasama nila si Mang Ruding at ang mga tanod. Mula sa dilim, narinig nila ang putok ng pakpak at sa isang iglap, bumagsak ang kalahating katawan ng manananggal. Nilapitan nila ito. Si Kelvin, na may hawak ng anting-anting, dahan-dahang inilagay ito sa gitna ng katawan. Isang nakakabinging sigaw ang bumalot sa buong lugar. Nagsimulang lumambot ang balat ng nilalang, parang nalulusaw. Unti-unti itong nagbago hanggang sa naging isang ordinaryong babae ulit. Si Teresa di. Bulong ni Mang Ruding. Ngunit wala ng buhay ang katawan. Napigilan na ang sumpa. Ngunit sabi ni Aling Norma, may mga kagaya niya pa at darating sila kung hindi tayo handa. Itutuloy sa part 2.